Alam kong halos lahat tayo is ganito rin yung mga katanungan. Ito. Bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko. Sa sarili kong research, experience. Nasa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi. Ang mga itinuturo ko. Let's go! Sagutin na natin to mga master at para malinawan na rin kayo. As beginners, ganito yan. Naguguluhan tayo. Ano ba yung unahin? Fretboard or yung mga chords, mga basic, ganon, mga open chords, bar chords. Ganon. Dumirekta na tayo dito sa gitara. Wala namang masama doon. Pero, fragile lang sa atin talaga. Ano ba yung unahin? Yung mga sangkatutak na mga chords. Yung sa amin dati, ito yan sangkatutak na mga chords, yan. Ito ba dapat ang alangan unahin, ganyan. O yung mga nire-research natin ngayon sa internet, yung parang ganito ba, parang nag-i-intact tayo ng mga chords na ito yung G, so ilagay natin. Din ito yung C, ilagay natin. So ito yung E, ilagay natin. Din, pag nakakita tayo ng ganito, sa kaibigan natin or sa tropa natin na ganito yung chords, so tanongin natin, ano yan? C sharp minor. Din kukunin naman natin, ilagay natin. So sobrang random. Kaya pag nakahanap tayo ng mga chords na example E flat minor, gulong-gulo na tayo kung saan natin hanapin kasi wala doon sa ating mga vocabulary. Yung nakuha natin ba, kinuha natin randomly. Ito yung trick mga master. As beginners, wag natin masyadong isipin yung mga chords na example yung mga 7, sus 4, mga ganon, suspended chords, mga ganon, kung ano-ano mga inisip natin ng mga chords. Kasi mas malilito lang tayo, hindi na natin maunawaan lalo kung paano nangyari yung mga chords. Parang pakinggan natin, di ba? Parang ang hirap mag-gitara kasi i-memorize ko yung mga fret notes, din yung mga chords, major, minor. So, parang mahirap siya. Kumbaga, tatama rin na tayo, sobrang dami pala ng i-memorize ko ng mga nota at saka mga chords. Ganun. Mag-memorize pa ng fretboard, mag-memorize pa ng mga chords. Wala na, sobrang dami na. Kaya pag nakakita tayo ng mga chords na example ito, dito, yan, malapit dito sa dalawang tuldok, ganyan. Wala na. Sabihin na natin, di ko alam yung chords na yan. Makakita tayo ng ganito, yan, di ko alam yung mga chords na yan. Kasi wala yan wala yan dun sa pinuha natin na mga chords randomly. So ito yan mga master, aayusin na natin yan at lilinawin natin. Unang-una mga master, ganito. Clear out mo muna yung isip mo, huwag ka muna mag-isip ng mga chords. Yan, huwag ka muna mag-isip ng mga chords. Ito yung gagawin mo. I-memorize mo yung 12 notes. Ito, yan, yung lagi kong sinasabi, yung bilog na yan. I-memorize mo yan, bilog yan siya. Kumbaga, ilalagay natin yan sa system natin na ganito yung ating alphabet. Ito yung pinaka-the best example mga master. Ito, makinig kayo mga master. Nung nag-aral tayo, di ba, grade 1 is, ang sabi sa atin ng ating mga guro is, okay, mag-alphabet tayo, A to Z. Yan, di ba? So, 26 letter yan. So, yung alphabet na ba yan, pagdating natin ng grade 2, is hindi na natin ginagamit? At hanggang mag-aalis tayo, hindi na ba natin siya ginagamit? Di ba ginagamit pa rin natin? Ngayon nga, yung mga comment mo, anong ginagamit mo dyan? Alphabet. Ito yon mga master. Karamihan sa atin ganito. Pag ma-memorize ba natin yung 12 notes, is, yan na, okay na, memorize na natin. Then, anong sunod? Ganun ang gagawin natin, mag-family chords tayo. So, mga family chords or yung mga basic na mga chords. Yan. Yan, family chords. Yan, dyan na lahat yung mga chords. Ito yung isipin natin din ito. Yan, pag ganun, ang mangyayari talaga, parang ang hirap. Hindi po. Kasi ito, wag nating iwan tong mga 12 notes na to. Kasi, magagamit natin din yan dyan. Ito yung 12 notes, Yan, yung 12 notes na yan, magagamit natin yan. Yung 12 na yan, sila ay umiikot. Yan. Clockwise, sharp yung gagamitin natin pag paatras tayo or counterclockwise. Ito yung A sharp, siya yung ating B flat. Yung G sharp natin, siya yung ating A flat. Yung F sharp natin, siya yung ating G flat. Yung ating D sharp, siya yung ating E flat.
At yung C sharp natin siya yung ating D flat. Ganon. Itong mga nota na to, umuulit lang talaga yan. Di ba pag tinanong ka ng teacher mo, to sabihin natin sa nag-aaral tayo sa alphabet, ma'am, yung sunod ng C is R. Di ba papagalitan tayo nun? Lilipad agad yung mga eraser. Yan, sa time ko yun sa time ko yun. Yung 12 notes na to, same yan. Yan yung ating alphabet. At yan yung dala-dala natin kahit saan man tayo makarating. Mga chords man yan or mga kung ano-ano na scale na. Makapunta na tayo sa scale. Kasi ang music, nandoon yung nota lagi. Nandoon itong 12 na to. Ito na ngayon, example, pag hawak ko na yung gitara, tas alam ko yung principle ng 12 notes. So ito ay E. Yan. So E chord. Dahil sa kanyang bass note na E. Yan. So, principle yan. So, ito, E chord. Kaya lang naman siya tinawag ng E kasi dahil siya yung open dito. Pero pansinin mo yung forma ng ating mga daliri. Yan. Pag i-shift natin yan ganito, so, nagkakaroon na tayo ng isang daliri dito. Pag i-F natin, di ba, ganito lang, inusod lang natin yung shape na to. Then, napunta natin sa F. Yun. Then susunod na natin yung 12 notes dahil nag-start tayo sa F. So sunod-sunod F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E. Yan. At bumalik lang din tayo sa F pagdating sa 13th fret kasi yung 13th fret at first fret same octave lang sila. Ganon din sa ating A na chord, ito, A major yan. Ganito tayo A major, ganyan. Pero tignan mo yung shape niya. Pag ganitong gagawin ko. So base din yan dito sa ating fifth string, ito A na note dahil ganito yan ang ating shape. Pag i-move natin to magiging A sharp or yan din yung ating B flat. Yan. So pabanti tayo. So 12 principle. So A sharp. Alam na natin ang kasunod ng A sharp. So B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A. Yun. At yung shape na to, yan, may tackle na ako dito about sa movable shape. Yung shape na yon, ito example sa ating E, yan yung E shape na inusod lang natin. Kaya, yan yung ating mga movable shape na tinatawag. Ganon din sa A, ito, inusod lang din natin kung nakikita mo. Nagkakaroon lang tayo ng bass note or yung nota. Tandaan nyo, yung nota nagbabago pag inuusod mo sa frets kasi nakadepende yon kung saan ito nakatutok yung ating index finger. Take note yan mga master. Nagbabago lang ang pangalan or nalalagyan lang siya ng add na pangalan pag magma-minor na. Pero yung nota hindi nagbabago. Example, start tayo dito sa F. Yan. F major. Ngayon tinanggal ko ito. Alam naman natin na pagtanggalin yung middle finger, minor. So, dahil F minor ito, sundan natin yung 12 notes natin na principle. Wala na tayong titignan ng mga chord chart kung saan-saan pa. Wala na. Sundan lang natin yung 12 notes na principle kung baga dadalhin natin dito. So, F minor, F sharp minor, G minor, G sharp minor, A minor, A sharp minor, B minor, C minor, C sharp minor, D minor, D sharp minor, at E minor. Kaya magkatunog sila. Ganon din sa ating A na shape. Ito, di ba yung A major yan? Pag minor, di ba ganito? O pag inusod natin yan, na familiar, look familiar, di ba? O ito, o. B minor. Bakit siya tinawag na B minor? Kasi pag i-atras natin to, B flat at babalik sa A. Pag-abanti tayo, A minor, A sharp minor, B minor, C minor, C sharp minor, D minor, D sharp minor, E minor, F minor, F sharp minor, G minor, G sharp minor, A minor, yung kanyang octave, yan. Same lang sila kasi 12 fret. Yun siya mga master. Pag isa sa ulo mo yung 12 notes na yan,
at i-apply mo sa mga ito chords, matik, alam mo na agad yung 12 na major chords at minor chords. Di ba ganun lang kasimple? Kumbaga, yung mga chords na to, yan, ito yung 12 na chords dito na major at minor sa iisang posisyon lang. At meron din tayong 12 dito na iisang posisyon lang din. So, ita-times mo yon into 4 kasi kasama yung ating minor na posisyon. So, 12 times 4 is equals to 40, ilan ba? 48. Tama ba? Nakuha mo na agad yung 48 na mga chords. Dahil lang sa basic natin na principle about dito sa 12 notes. Yun siya mga master. Napakalaking bagay nito mga master. Kasi pag nalaman mo yung mga chords, yan, ito yung mga chords, matik, malalaman mo na rin yung mga family chords. Yung mga naka-arrange, di ba? Yung family chords, pag research natin. So, G, family chords ng G. Alam na natin kasi napiplay na natin yung mga chords. Siyempre, aralin din natin kung ano yung pattern ng diminish. Yan, may diminish na ganito. May ganito. Yan. Tutorial ako sa diminish mga master kung gusto nyo panoorin yun. So, ganun din yan. Yung diminish na yan, isang chord din yan na ganun din, movable din. Example ko sa inyo ito, B diminish. Yan. Pag iusod, ganun din. Gamitin natin yung 12 principles. So, B diminish, C diminish, C sharp diminish, D diminish, D sharp diminish, E diminish, F sharp diminish. Yan. Napapagod na ako kakabigkas mga master. Basta yun siya mga master. Kaya pag malalaman mo na yan, yung mga ganong ka-basic na mga chords, automatic, hindi ka na malilito pag i-research mo. Yung hindi familiar sa ating mga beginners, halimbawa, B, family chords. Yan. So dahil alam na natin itong mga chords sa fretboard natin, so ganun, susundan na lang din natin. Ma-identify mo na siya kasi sa ulado mo na yung mga chords yung mga basic na minor, major chords. So ito na, B, major, yan. Depende sa'yo kung saan, pwedeng B na dito or dito rin sa 7th fret. Pareho lang yan, same lang yan B. So ito nang gagawin mo, so B major, C sharp minor, D sharp minor, E major, yan. Pwede rin dito, E major, F sharp major, G sharp minor, at ito na yung ating A sharp diminish. So, alam na natin yung family chords ng B. Yung mga hindi natin familiar as beginners. Dahil lang dito sa basic principle ng ating 12 notes. Kaya yung 12 notes na yan mga master, napakahalaga yan. Lagi natin yung tandaan, ilalagay natin yan sa ating system. Kumbaga kasama natin siya sa araw-araw na pagigitara natin. Kasi kasama din yan sa system mga master. So gusto ko tong i-update mga master yung ating fretboard mastery ngayong 2026. So sana samahan nyo ako mga master. I-update natin to mga master para matutunan nyo kung paano mag-memorize ng fretboard. Ano yung diskarte na para ma-memorize mo yung fretboard. So hanggang dito lang sa ating video ngayon mga master. Sana huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig sa gitara. So hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.